Kabanata 1371, papuntahin mo siya. Sa sandaling ito, labis na naguguluhan si Boss Zing. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa isang tabi ay ang kanyang kamag-anak, at sa kabilang banda ay ang babaeng mahal na mahal niya. Hindi niya alam kung mang-aasar o magpapanggap na hindi niya alam. Siguro, baka mali ang narinig ko, mahinang ungol ni Boss Zing. Nag-alinlangan siya at sa wakas ay nagpa siya na ilihim ito. Sa sandaling ito, pumasok na si Ate Lin sa shop kasama si Chinyu. Sa ilalim ng madilim na liwanag, makikita ni Chinyu ang maraming kayamanan sa counter. Gayunpaman, ang mga kayamanang ito ay iba sa mga nasa labas. Sila ay mukhang napakabihirang at ang ilan ay kahit na walang silbi. Kapatid na daw, lumakad si Ate Lin at tumawag ng nakangiti. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, nakita ni Chinyu ang figure ng isang lalaki. May peklat sa kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng sobrang madilim na aura. Ang lalaking tinatawag na kapatid na daw ay malamig na sumulyap kay Chinyu, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo at naglakad patungo kay Chinyu. Ikaw ba ang Chinyu na iyon? Tanong ni Brother daw. Hindi inaasahan ni Chinyu na malalaman ni kapatid na daw ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi niya maiwasang matigilan. Kuya daw, siya si Chinyu, mabilis na sabi ni Ate Lin. Ads by Pop Future. Hindi umimik si kuya daw at nanatiling nakatingin kay Chinyu. Dahil sa titig na ito, medyo natakot si Chinyu. Ang kapatid na daw sa kanyang harapan ay tila gumapang palabas ng impyerno, na naging sanhi ng labis na pagkadismaya ng mga tao. Kuya daw, ano ang mali? Si Sister Lin ay humakbang para mamagitin sa sitwasyon. Malamig na sabi ni Brother daw, may tao. Ano? Natigilan si Sister Lin. Itinuro ni Brother daw ang pinto at sinabing, hindi mo ba napansin na may sumusunod sa iyo? Sa sandaling sinabi niya iyon, nagbago ang mga ekspresyon ni Ate Lin at Chinyu. Sabay na sumugod sa pinto ang dalawa. Pagbukas ng pinto, nakita nilang si Boss Zing ay nagbabalak tumakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Ate Lin. Iniunat niya ang palad niya at biglang dumiin paarap. Ang espasyo kung saan naroon si Boss Zing ay agad na gumuho, at ang katawan ni Boss Zing ay nagyelo din sa lugar. Boss Zing? Paano naging ikaw? Lumakad si Sister Lin na may pangit na ekspresyon. Diba sabi ko hintayin mo tayo sa inn? Kinagat ni Boss Zing ang kanyang mga ngipin at sinabing, narinig ko ang lahat. Ang batang ito ay si Chinyu. Siya ay isang kaaway ng sekta ng Tianian. Bago makapagsalita sina Ate Lin at Chinyu, isang malaking kamay ang biglang lumabas mula sa nag-iisang gusali ng kabayo. Diretsyong hinawakan ng kamay na ito si Boss Zing at dinala sa kwarto. Come in. Ang boses ni Brother daw ay nanggaling sa silid. Nagpalitan ng tingin sina Chinyu at kapatid na si Lin at nagmamadaling sumunod sa kanya papasok. Sumara ang pinto, at lumiwanag ang orihinal na madilim na silid. Si Boss Zing ay nakatayo doon na hindi mapakali. Tinitigan niya si Ate Lin at medyo malungkot na sinabi, bakit hindi mo sinabi sa akin na siya si Chinyu? Napakakulit din ng mukha ni Ate Lin. Hindi niya maiwasang magmura, gago ka ba? Bakit kailangan mong? Bakit kailangan mong sabihin? Hindi ba magandang magpanggap na hindi ito naririnig? Mukhang alam mo na, malamig na sabi ni Brother daw. Tumango si Boss Zing at sinabing, kanina pa kita sinusundan. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Dahil iyan ang kaso, kung gayon hindi kita papayagang manatili, malamig na sabi ni Brother daw. Agad na namutla ang mukha ni Boss Zing. Tumingin siya kay Ate Lin na may nanginginig na boses at sinabing, ikaw. Gusto mo ba akong patayin? Ibinuko ni Ate Lin ang kanyang bibig ngunit saglit na hindi alam ang sasabihin. Siyempre, ayaw niyang patayin si Boss Zing, ngunit si Boss Zing ay kamag-anak ng Great Elder. Ano kaya ang mangyayari kung narinig niya ito? Ipapadala kita sa your way. Si Brother daw ay naglakad palapit kay Boss Zing. Lumaban si Boss Zing na parang salon at walang lakas ng loob na magsalita. Itinaas ni Brother daw ang kanyang palad at malamig na sinabi, matuto kang maging mas matalino sa iyong susunod na buhay. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Ate Lin at pinigilan si Kuya daw.
Kumunat ang noo ni Brother Dao at sinabing, ano? Kinagat ni Sister Lin ang kanyang mga labi at sinabing, hayaan mo akong makausap siya. Gumuso si Brother Dao at nagsabi, napakaraming bagay na dapat gawin. Pilasan mo at huwag mag-aksaya ng oras. Mabilis na naglakad si Sister Lin papunta kay Boss Zing. Tinitigan niya si Boss Zing at sinabing, ikaw, bakit kailangan mo akong sundan? Diba sabi ko bukas, kinabukasan, at kinabukasan, pwede kitang samahan sa ghost market. Ikaw, mamamatay na ako, kaya huwag mo na akong sermonan, mapait na sabi ni Boss Zing. Ibinuko ni Ate Lin ang kanyang bibig, mahirap itago ang sakit sa kanyang mukha. Malulungkot ka rin, di ba? Nakangiting sabi ni Boss Zing. Ay, you idiot, galit at malungkot si Sister Lin. Okay, stop talking nonsense. It's time to send him on his way. Pinutol ni Brother Dao si Ate Lin at mabilis na naglakad papunta kay Boss Zing. Hinawakan ni Brother Dao ang ilaw sa kanyang kamay. Ang ilaw ay naging matalim na malamig sa yelo at dumiretso kay Boss Zing. Huwag kang mag-alala. Hindi ito masakit, malamig na sabi ni Brother Dao. Ipinikit ni Boss Zing ang kanyang mga mata na parang naghihintay ng hatol ng kamatayan. Hindi na nagsalita si Kuya Dao. Ang mahabang talam sa kanyang kamay ay lumapit kay Boss Zing. Sa sandaling ito, isang kamay ang biglang nagunat at hamarang sa harap ni Boss Zing. Ito ay walang iba kundi si Chinyu. Kumunat ang noo ni Brother Dao at nagtanong, anong ginagawa mo? Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, Brother Dao, sinundan niya kami sa lahat ng paraan at alam niya ang aking pagkakakilanlan, ngunit hindi siya tumakas. Sa halip, sinundan niya kami hanggang sa lahat. Ito ay sapat na upang patunayan na hindi siya mang-aagaw. Kabanata 1392, ang matigas ang ulo Boss Zing. Naging malamig ang ekspresyon ni Brother Dao habang nagtanong, so. Kaya, bitawan mo siya, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Hindi umimik si Kuya Dao. Tiningnan lang niya si Chinyu ng malamig. Nagmamadaling sinabi ni Sister Lin, Brother Dao, naniniwala akong walang sasabihin si Boss Zing. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling tumingin si Ate Lin kay Boss Zing at sinabing, talagang hindi mo sasabihin sa Heavenly Cloud Sect, tama ba? Mabilis na tumango si Boss Zing at sinabing, hindi, talagang hindi. Malamig na inilibot ni Brother Dao ang kanyang tingin sa iilang tao, at unti-unting nawala ang ilaw sa kanyang kamay. Napakalambot ng puso ninyo. Ang inyong karunungan ay nakakapinsala sa iba at nakakapinsala sa inyong sarili, malamig na sabi ni Brother Dao. Bagamat sinabi niya, wala siyang balak na umatake ulit. Lumakad si Chinyu sa harap ni Boss Zing, hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabing, Boss Zing, sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Ano man ang mangyari, huwag mong sabihin sa akin. Mabilis na tumango si Boss Zing at sinabing, syempre. Pilasan mo at umalis. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay. Napatingin si Boss Zing kay Ate Lin. Puno ng pagkabalisa ang mga mata ni Ate Lin. Hindi na siya nagtagal at tumalikod na para tumakbo palayo. Nang malayo na siya, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Damn! Pinalambot niya talaga ang puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa pag-iisip nito sa kanya, ngunit sa sandaling ito, hindi makayanan ni Chinyu na makitang mamatay si Boss Zing sa kanyang harapan. Puntong hininga, mukhang kailangan kong lumipat muli ng lugar. Pamaantong hininga si Brother Dao. Mapait na ngumiti si Sister Lin at sinabing, pasensya na talaga, Kuya Dao. Ikinaway ni Brother Dao ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang basta hindi ka natatakot sa kamatayan. Anyway, kailangan kong umalis. Kung sinisisi ako ng Heavenly Cloud Sect, wala nang puwang para bumalik ako. Sige, magnegosyo tayo. Gusto mo ng tubig ng buhay, tama. Tumingin si Brother Dao kay Chinyu. Tumango si Chinyu at sinabing, oo, kailangan ko agad ng tubig ng buhay. Sana ay matulungan ako ni Brother Dao. Tiningnan ni kapatid na daw si Chinyu pataas at pababa at sinabing, mukhang totoo ang mga chismis. Talagang walang anumang pagbabago sa espiritual na enerhiya sa iyong katawan. Paano mo pinatay si Ling Yun sa pamamagitan lamang ng malupit na puwersa? Tila curious si Brother Dao.
Sinabi ni Chinyu, maaaring dahil ipinanganak akong may supernatural na kapangyarihan. Ngumiti si Kuya Dao at umiling. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, okay, I originally planned to live in a week. Ngayong nangyari na ang ganoong bagay, kailangan kong umalis ng maaga. Halika sa Ghost Market para hanapin ako sa loob ng 3 araw, sabi ni Brother Dao. Naguguluhan si Chinyu. Kuya Dao, saan tayo pupunta? Siyempre, para makakuha ng tubig ng buhay. Hindi ako makakapunta sa mapahamak na lugar na iyon ng mag-isa, sabi ni Brother Dao na may malamig na nguso. Narinig ito ni Chinyu at mabilis na tumango. Okay, salamat, Kuya Dao. Ikinaway ni Brother Dao ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na makakaalis na si Chinyu. Matapos siyang paulit-ulit na pasalamatan ni Chinyu, umalis siya sa nag-iisang bahay ng kabayo kasama si Ate Lin. Pagkaalis ni Chinyu, hindi napigilan ni Chinyu na sabihin na may kaunting pag-aalala, Sister Lin, hindi ka madadala sa bagay na ito, tama ba? Kung mag-iimbestiga ang Heavenly Cloud Sect. Hindi dapat sabihin ni Boss Zing, sabi ni Ate Lin sa malalim na boses. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabi, naniniwala din ako na hindi niya sasabihin. Ngunit ang dakilang elder ay kamag-anak niya kung tutuusin. Dapat mong malaman na kapag nabawi ko na ang aking espiritual na kapangyarihan, ang dakilang elder ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Inilibot ni Sister Lin ang kanyang mga mata kay Chinyu at sinabing, sa palagay mo ba ay naniniwala si Boss Zing na kaya mong talunin ang Great Elder? Iyan ang sekta ng Tianian. Hindi banggitin siya, kahit ako ay hindi naniniwala na matitinag mo ang sekta ng Tianian. Saglit na nag-isip si Chinyu, at tila may katuturan ito. Hanggat hindi ka madadami nito, magaan ang loob ko, nakangiting sabi ni Chinyu. Kung talagang nag-aalala ka sa akin, mabawi mo ang iyong espiritual na kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Sa pagsasalita nito, inaasahan ko ang iyong kalagayan pagkatapos mong mabawi ang iyong espiritual na kapangyarihan, sabi ni Ate Lin. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, inaasahan ko rin ito. Pagkatapos, hindi na nagsalita pa ang dalawa at naghiwalay na sila ng landas dito. Pagkabalik ni Chinyu sa hihiga na sana siya para matulog nang magulat siya nang makitang hindi umalis si Boss Zing. Nakaupo siya sa kwarto, may iniisip. Ikaw, bakit hindi ka pa umaalis? Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. Sumulyap si Boss Zing kay Chinyu at sinabing, pag-usapan natin ito bukas ng umaga. Hindi ka ba natatakot na babalikan namin ang aming mga sinabi at papatayin ka? Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Sa sandaling ito, sinabi ni Boss Zing na may seryosong mukha, Yanchin, nako, Chinyu, kailangan kong sabihin sa iyo. Talagang sasabihin ko ito sa dakilang elder. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, at agad na lumabas sa kanyang katawan ang lumalakas na hangarin sa pagpatay. Boss Zing, gusto mo na bang mamatay? Malamig na sabi ni Chinyu. Bagamat medyo natakot si Boss Zing, nagpatuloy siya, sa lahat ng mga taon na ito, umasa ako sa dakilang elder upang magkaroon ng tungo sa South Province. Kung hindi ko sasabihin sa kanya, tao pa ba ako? Gumisi si Chinyu, handa ka bang isakripisyo ang iyong buhay para maging mabuting tao? Worth it ba? Ibinuka ni Boss Zing ang kanyang bibig at bumantong hininga, Chinyu, gusto kong sabihin sa iyo na maaari kitang bigyan ng ilang araw para sabihin sa dakilang elder hanggat maaari. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabing, oh, gaano katagal mo ba akong balak bigyan? Sinabi ni Boss Zing sa malalim na boses, pagkatapos mong magkaroon ng sapat na oras upang lisanin ang Gu City, syempre, hindi ako magbubunyag ng napakaraming impormasyon, at hindi ko kakaladkarin si Ate Lin papunta doon. Sa puntong ito, huminto sandali si Boss Zing. Tinuro niya ang mukha ni Chinyu at sinabing, pero sasabihin ko sa dakilang elder ang pagbabago ng mukha mo. Kabanata 1393, ang alamat ng bigot sa Manibela. Nilapitan ni Chinyu ang dakilang elder ng hakbang-hakbang. Malamig niyang sinabi, hindi ka ba natatakot na papatayin kita? Halatang medyo natakot si Boss Zing. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, ako, hindi ko alam.
Papalapit ng papalapit si Chinyu kay Boss Zing. Hindi napigilan ng mga butil ng pawis ang pagtulo sa kanyang noo. Napaka-F***ing honest mo. Hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng mapait. Umupo siya sa tabi ni Boss Zing at nawala ang kanyang hangarin sa pagpatay. Hingal na hingal si Boss Zing na para bang nakaligtas sa isang sakuna. Hindi mo ba ako papatayin? Pansamantalang tanong ni Boss Zing. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi, hanggat hindi mo idamay si Ate Lin sa bagay na ito. Tinapik ni Boss Zing ang kanyang dibdib at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Umalis ka ng maaga sa Gu City bukas. Napatingin si Chinyu kay Boss Zing, pagkatapos ay tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Kinaumagahan. Pinati ni Boss Zing si Chinyu, pagkatapos ay nagmamadaling umalis sa Gu City. Ads by Pop Future. Sa mga sumunod na araw, tahimik na naghintay si Chinyu sa pagdating ng 3 araw. Habang naghihintay, dahan-dahan din niyang naiintindihan ang ika-6 na antas ng formula ng fighting word. Ang formula ng fighting word ay may kabuoang 10 antas. Ang unang 5 antas ay kilala bilang ground level, habang ang huling 5 antas ay kilala bilang heaven level. Sa makatuwid, ang pag-unawa sa ika-6 na antas ay napakahirap. Parang nagkaroon ng gap sa pagitan ng ika-6 na antas at ika-5 antas. Kahit na ang isang henyo na tulad ni Jiang ay nagawa lang niyang maunawaan ang ika-5 antas. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Sa gabi ng ika-3 araw, muling pumunta si Chinyu sa gusali ng Danma ng Ghost Market, gaya ng ipinangako. Sa loob ng gusali ng Danma, nakahanda na si Brother Dao. Nang makita niya si Chinyu, hindi na siya nag-aksaya ng oras at diretsyong tumayo, sinabing, "Tara na." Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Sumunod siya sa likod ni Kuya Dao at nagmamadaling tinungo ang kanilang destinasyon. Hindi alam ni Chinyu kung nasaan ang tubig ng buhay, kaya naliligaw siya sa daan. Hindi nang hiram si Brother Dao ng lumilipad na kakaibang hayop, kaya naisip ni Chinyu na hindi dapat masyadong malayo ang destinasyon. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Chinyu na siya ay mali, at nakakatawang mali. 5 buong araw silang naglakad, ngunit wala pa ring bakas ng mga ito. Hindi napigilan ni Chinyu na magtanong, "Brother Dao, napakalayo pa ba?" Nag-isip sandali si Brother Dao at nagsabi, "Ayon sa bilis na ito, dapat na tayong maglakad ng 8 araw pa." Nang marinig ito, halos iluwan ni Chinyu ang isang subo ng dugo. Kung gayon, bakit hindi natin gamitin ang flying beasts? Naguguluhan na tanong ni Chinyu. Umiling si kapatid na Dao at sinabing, ang mga lumilipad na hayop ay hindi makapasok sa lugar na iyon. May iba pang gustong sabihin si Chinyu, ngunit naputol ito ni kapatid na Dao sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Sa madaling salita, pinakamahusay na mag-ingat, malamig na sabi ni Brother Dao. Nang makita ito, wala nang masabi pa si Chinyu at sumang-ayon na lang. Naglakad silang dalawa sa lupain ng South Province, dumaan sa maraming kakaibang eksena. Hindi alam ni Chinyu ang mga lugar na ito. Sumunod lang siya sa likod ni Kuya Dao, naglalakad na may hindi magagapi na tingin. "Kuya Dao, ano ang karaniwan mong inaasahan para mabuhay?" Pagnanakaw ng mga puntod. Isang araw, habang nagpapahinga silang dalawa, casual na nagtanong si Chinyu. Napatingin si Brother Dao kay Chinyu at sinabing, "Paano mo nalaman?" Napangiti si Chinyu at sinabing, "Mahuhulaan ko kung ano ang iyong palayaw." Gumuso si Brother Dao at naghagis ng isang kaldero ng alak kay Chinyu. "Aniya, tapos mali talaga ang hula mo. Hindi ako nabubuhay sa pagnanakaw ng mga puntod. Napakasimple lang ng dahilan, dahil wala akong ganoong kakayahan." Nagulat na sabi ni Chinyu, napakahirap ba ng pagnanakaw sa mga libingan? Kalokohan. Malamig na ngumuso si Brother Dao. Ang mga dakilang libingan sa banal na rehiyon ay karapat-dapat tuklasin. Ang mga ito ay alinman sa mga libingan ng masa o mga lugar kung saan inililibing ang mga dakilang magsasaka. Sa ganoong lugar, ang isang tipak ng nakamamatay na aura ay sapat na upang pumatay ng mga tao. Malamig na sabi ni Brother Dao. Upang mabuhay sa napakagandang libingan, kailangan mo ng mahusay na kakayahan. Pabirong sinabi ni Chinyu, mukhang sinubukan na ni Brother Dao.
Itinuro ni brother daw ang peklat sa kanyang mukha at sinabing, ang peklat na ito ay dumating dahil sa pagsalakay sa libingan. Muntik na akong mamatay doon. Biglang naintindihan ni Chinyu. Hindi nakakagulat na ang peklat na ito ay hindi naayos. Malamang nag-iwan ito ng peklat na hindi na maaayos pa. Sa oras na ito, biglang naisip ni Chinyu ang isang tao. Ngumiti siya at sinabi, brother daw, dahil mayroon kang kasaysayan ng pagsalakay sa Nichu, alam mo ba ang bigot sa manibela? Handlebar mustache. Ano yun? Tanong ni brother daw na nagtataka. Ikinalat ni Chinyu ang kanyang mga kamay at bamulong, mukhang nagyayabang lang ang batang iyon. Sandali, alam ko na may malaking kuha sa industriyang ito na may bigot sa manibela. Sa pagkakataong ito, biglang iniba ni brother daw ang paksa. Lumiwanag ang mga mata ni Chinyu at nagmamadaling sinabi, oo, mayroon siyang bigot sa manibela, at ang kanyang ugali ay lubhang kahabag-habag. Tumango si brother daw at sinabing, bagay na bagay sa imahe mo. Isa siyang alamat sa industriyang ito. Alamat? Bakit? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Bahagyang bumantong hininga si brother daw at sinabing, ilang libingan ng malalaking pamilya sa mundong ito ang hindi pa niya nabisite. Isa sa mga biktima ang sect master na iyon ng sekta ng Heavenly Cloud Sect. Nagulat na sabi ni Chinyu, napakabangis ba ng batang ito? Walang anuman ito. Noon, handa siyang pumunta sa libingan ng mga ninuno ng siyam na dakilang angkan. Kung hindi siya natuklasan, nagtagumpay sana siya. Baka sa kanyang mga mata ang paghanga. Kabanata 1374, Tubig ng Buhay. Talagang nabigla si Chinyu sa mga salita ni brother daw. Masasabi niyang may kakayahan ang bigot sa manibela, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganoong reputasyon sa banal na rehiyon. Naging alamat pa nga siya sa mga kasamahan niya. Kung gayon, ano ang nangyari pagkatapos nito? Patuloy na tanong ni Chinyu. Bahagyang bumantong hininga si brother daw, sinabi niya, masyado siyang mayabang. Pumunta siya para nakawin ang mga puntod ng siyam na dakilang pamilya. Hindi ba't iyon ang panliligaw na kamatayan? Natuklasan siya noong siya ay pumunta sa unang puntod. Siya ay hinabol hanggang sa malaglag ang kanyang katawan. Kung wala siyang lihim na kayamanan, siya ay naging bangkay na. Kung pag-uusapan, talagang mahusay ang kanyang mga kakayahan. Ang tanging makakatakas mula sa siyam na dakilang pamilya ay marahil siya. Hindi napigilan ni brother daw na mapabuntong hininga. Sinabi ni Chinyu sa mahinang boses, mukhang totoo ang sinabi ng batang ito. Bakit? Kilala mo siya? Tanong ni kuya daw. Agad na umiling si Chinyu at sinabing, hindi ko siya kilala. Ngayon ko lang siya narinig. Napabuntong hininga si brother daw at sinabing, sa palagay ko ay hindi mo kilala ang ganoong uri ng maalamat na figure. Umubo si Chinyu at pansamantalang nagtanong, ang taong umatake ay hindi mula sa pamilyang yan, tama ba? Hindi. Diretsyong umiling si brother daw. Bagaman hindi ko matindaan kung sino ang eksaktong sumalakay, tiyak na hindi ito ang pamilyang yan. Bahagyang tumango si Chinyu. Basta hindi yung pamilya yan, buti na lang. Kung hindi, sila ay nasa isang dilema. Siya nga pala, subukang huwag banggitin ang taong ito sa harap ng mga tagalabas sa hinaharap. Madaling masangkot sa gulo, paalala ni brother daw. Ads by Pop Future. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, nakuha ko na. Pagkatapos, tumayo silang dalawa at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Bilang karagdagan, kailangan ni Chinyu na kumain at kumain, kaya naantala ang ilang oras. Sa isang kisap mata, 6 na araw na ang lumipas. Si Boss Zing, na bumalik sa isang fenglo, ay nagplano rin na iulat ang bagay na ito sa Great Elder. Umupo siya sa kwarto at nag-isip, puno ng pag-aalala ang mukha. Tama na dapat, tama na. Napakatagal na, bulong ni Boss Zing. Dapat ay umalis siya sa Gu City sa loob ng 6 na araw. Nang tumayo si Boss Zing at papunta na sana sa Heavenly Cloud Sect, biglang pumasok si Dingyi mula sa labas. Nang makita niya si Dingyi, nagmamadaling kinaweyan ni Boss Zing ang kanyang kamay at sinabing, dumating ka sa tamang oras. May sasabihin lang sana ako sa iyo. Hindi mo na kailangang ipadala bukas ang mga paninda. Ako na mismo ang magpapadala.
Napabuntong hininga si Dingyi at saka tumayo roon ng mahabang panahon nang hindi umaalis. Sumimangot si Bossing at sinabing, bakit? May gagawin ka pa ba? Kinagat ni Dingyi ang kanyang labi at sinabing, Bossing, alam mo ba kung saan nagpunta si Yanchin? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bossing na mapabuntong hininga. Ads by Pop Future. Tinapot niya ang balikat ni Dingyi at sinabing, Dingyi, bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa, kailangan kong sabihin sa inyo. Sumuko ka. Ikaw at siya ay hindi galing sa iisang mundo. Nagmamadaling sinabi ni Dingyi, bakit mo nasabi iyan? Kilala mo ba siya? Ibinuka ni Bossing ang kanyang bibig. Gusto niyang sabihin kay Dingyi ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Chinyo, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Sa madaling salita, huwag mo siyang hanapin. Kung hindi, sasaktan mo ang iyong sarili, malamig na sabi ni Bossing. Nang makita ang ugali ni Bossing, siya, na orihinal na naghinala sa pagkakakilanlan ni Chinyo, ay mas tiyak na ngayon sa kanyang iniisip. Kahit na si Yanchin ay hindi si Chinyo, dapat ay kamag-anak siya ni Chinyo. Bossing? Pakisabi sa akin. Lumuhad si Dingyi sa harap ni Bossing. Si Bossing ay hindi isang boss na itim ang puso. Siya na malambot ang puso ay may halong damdamin sa mga sandaling iyon. Tiningnan niya si Dingyi na nakaluhod sa lupa at hindi niya maiwasang isipin ang sarili sa harap ni Atelin. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Bossing kay Dingyi. Hindi man lang inisip ito ni Dingyi at agad na nagplanong iwan ang isang fenglo. Teka! Sa sandaling ito, pinigilan ni Bossing si Dingyi. Sinabi niya sa malalim na boses, kung gusto mong bumalik, ang upuan na ito ay nakalaan pa rin para sa iyo. Uminit ang puso ni Dingyi. Yumuko siya at sinabing, salamat, Bossing. Ads by Pop Future. Dahil doon, iniwan niya si Anfenglo. Napabuntong hininga si Bossing. Taglit na wala siya sa mood. Nakakalungkot na may magkasintahan sa mundo. Umiling si Bossing. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, sina Chinyo at Brother Dao ay nasa daan patungo sa kanilang destinasyon. Ayon sa kalkulasyon ni Brother Dao, kailangan pa nilang maglakad ng buong 3 araw. Malapit na tayo, biglang sabi ni Brother Dao. Tinaas ni Chinyo ang kanyang kilay at sinabing, hindi ba kailangan pa natin ng 3 araw? Nagkamali ako sa aking mga kalkulasyon, sabi ni Brother Dao. Pagkatapos, binilisan niya ang lakad at mabilis na naglakad. Sa sandaling ito, nakaamoy din si Chinyo ng kakaibang aura. Agad niyang naabutan si Kuya Dao. Bumubulong tuloy ang bibig ni Kuya Dao, nasa unahan lang. Malapit na tayo. Habang nagsasalita siya, pabilis ng pabilis ang mga hakbang niya. Sa huli, bumangon siya sa ere at bumaril pasulong. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyo. Agad niyang pinagpag ang mga paa at mabilis na naabutan. Splash! Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog na nakakapantig sa tainga. Isang talon ang bumungad sa kanilang mga mata. Nakita nila ang isang pilak na talon na bumagsak na parang galing sa langit. Ang malakas na tunog ng umaagos na tubig ay yumanig sa katawan ng mga tao. Ang gayong kahangahangang eksena ay lalong nagpahanga sa mga tao. Ito ang tubig ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Chinyo at hindi maiwasang matuwa. Kabanata 1375, Leak ng impormasyon. Sa pagtingin sa pilak na talon sa kalangitan, si Chinyo ay nasa sabik na halos tumalon siya. Sa napakaraming tubig ng buhay, ang pagbawi ng espiritual na enerhiya ay hindi isang problema. Maaari pang ang umasa si Chinyo sa tubig ng buhay upang patuloy na sumipsip ng enerhiya ng takip silim at patuloy na mapabuti ang kanyang pisikal na katawan. Talagang maaari niyang hayaan ang kanyang pisikal na katawan na pumasok sa return to void stage. Malakas na sumengot si Chinyo, ngunit nalaman niyang ang aura na ngayon ay nawala. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyo. Tumingin siya kay Kuya Dao at sinabing, Brother Dao, bakit walang aura ang tubig na ito ng buhay? Tinulya pa ni Brother Dao si Chinyo at bahagyang nanunuya, sa tingin mo ba ang talon na iyon ay tubig ng buhay? Hindi ka pa ba gising, o hindi ba maganda ang utak mo? Kung ganito ang tubig ng buhay, ikaw at ako ay may bahagi pa rin.
Natigilan si Chinyu at awkward na sinabi, kaya hindi ito ang tubig ng buhay. Kalokohan. Gumuso si brother daw. Itinuro niya ang talon at sinabi, kung gusto mong makuha ang tubig ng buhay, kailangan mong dumaan sa talon na ito at pumasok sa Karst Cave sa likod ng talon. Ngunit sabihin ko sa iyo, ang talon na ito ay nagmula sa kung saan. Bawat patak ng tubig ay parang isang kutsilyong pinuputol. Kung walang protection na artifact ng Dharma, ang iyong katawan ay mapupunit sa isang iglap. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, dapat ay maayos ang aking katawan. Walang sinabi si Kuya daw. Iniunat niya ang kanyang palad, at isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa kanyang palad. Mga ad ng Pop Future. Ang sinag ng liwanag na ito ay parang isang hadlang na bumabalot sa kanilang dalawa. Tara na. Pumasok tayo at yakapin ang bewang ko, sabi ni brother daw. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Iniunat niya ang kanyang kamay at mahigpit itong ipinulupot sa baywang ni Kuya daw. Ang kanyang mukha ay nakadikit sa likod ni brother daw. Kumislap ang figure ni brother daw, at bumaril siya patungo sa talon. Lalong lumakas ang tunog na ito na parang kulog na habang papalapit ang dalawa. Masasabing nakakabingi ito. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng pag-iinit ng kanyang ulo. Nang lumubog ang kanilang mga katawan sa talon, ang suso ng harang sa labas ay agad na nagbuga ng kaluskos, na para bang ito ay mapunit. Hindi maganda. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si brother daw sa alarma. Kaagad pagkatapos, ang magic artifact sa kanyang palad ay sumabog. Nawala din sa isang iglap ang harang sa labas. Papalapit na sa katawan ng dalawang tao ang parang talim na agos ng tubig. Kuya daw. Hindi nang ahas si Chinyu na maging pabaya. Nagmamadali niyang ibinoka ang kanyang katawan, gustong protektahan si brother daw sa ilalim niya. Bagamat napakabilis ng bilis ni Chinyu, huli pa rin siya ng isang hakbang. Ang agos ng tubig ay bumagsak sa dibdib ni kapatid na daw, agad na bumunot ng malaking butas sa kanyang dibdib. Hinawakan ni Chinyu si kapatid na daw na parang nasa kanyang mga bisig at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang protektahan siya sa ilalim ng kanyang katawan. Pagkatapos, umasa siya sa kanyang lumalakas na banal na kapangyarihan upang mabilis na makadaan sa talon. Mga ad ng Pop Future. Kahit na ginamit ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas para protektahan si brother daw sa ilalim ng kanyang katawan, ang kanyang katawan ay limitado. Ang isang malaking bilang ng mga sugat ay lumitaw pa rin sa katawan ni brother daw. Umagos ang sariwang dugo, na tila napakalungkot. Kuya daw, ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Tumayo si kuya daw at tiningnan ang mga sugat sa buong katawan. Magkadikit ang mga kilay niya. Sa ilang mga lugar, maging ang kanyang mga buto ay nasugatan. Hindi niya namamalayan si Chinyu at sinabing may mahinang ngiti, hindi nakakagulat na napatay mo si Lingyon. Nakakatakot talaga ang katawan mo. Walang anumang sugat sa katawan ni Chinyu. Puting marka na lang ang natitira. Let's go. Ang tubig ng buhay ay nasa unahan lang. Tumayo si brother daw mula sa lupa. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, nasa unahan lang ba ang tubig ng buhay? 30 bituin sa unahan, sabi ni brother daw. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo upang tingnan ang malaking Karst Cave, para lamang makita na ang mga patak ng tubig ay patuloy na bumabagsak mula sa Karst Cave. Ang Karst Cave na ito ay tila matagal na. Hindi mabilang na matutulis na bato ang nahuhulog at nakabaon sa lupa. Ang buong kuweba ay nagningning na may kakaibang ningning, na nagpaganda sa buong kuweba. Aabutin ng hindi bababa sa kalahating araw para maglakad ang dalawang tao sa bilis na 30 bituin. Mga ad ng Pop Future. Dagdag pa rito, nasugatan ang katawan ni brother daw, kaya ang kanyang bilis ay pinaghigpitan din. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Chinyu. Dahil sila ay dumating na, ang tubig ng buhay ay nasa kanilang mga kamay sa malaot madali. Walang nagmamadali. Sa sandaling ito, dumating si Boss Zing sa sekta ng Tianian. Pitbit niya ang mga paninda at nakatayo sa bodega para iabot. Boss Zing? Bakit ka nandito ngayon? May nagbiro. Walang tigil na sinabi ni Boss Zing, kalalabas ko lang para maglakad-lakad.
Pagkatapos ibigay ang mga paninda, dumiretso si Boss Zing sa cultivation room ng Great Elder. Nagkataon, ang Great Elder ay nangangaral kay Dizun. Nang makita niyang pumasok si Boss Zing, hindi maiwasan ng dakilang elder na sumimangot. Bakit ka nandito? Tumayo ang dakilang elder at nagtanong. Kumaway si Boss Zing sa dakilang elder at sinabing, may sasabihin ako sa iyo. Habang nagsasalita, sinadya niyang sumulyap kay Dizun. Kinawian ng dakilang elder ang kanyang kamay at sinabing, hindi mahalaga. Hindi siya tagalabas. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Nang makita ito, sinabi ni Boss Zing sa dakilang elder tungkol sa pagbabago ni Chinyu. Matapos itong marinig ng dakilang elder, nagbago ang kanyang ekspresyon at dali-dali niyang hinaila palabas si Boss Zing. Hindi mo ba sinabi na hindi siya tagalabas? Kumunat ang noo ni Boss Zing. Malamig na sinabi ng dakilang elder, pagdating kay Chinyu, hindi mo dapat ipaalam sa kanya. Pagkatapos, bumalik ang dakilang elder sa pangunahing paksa, paano mo nalaman? Nauutal na sabi ni Boss Zing, nagpunta ako sa Gu City at hindi sinasadyang nalaman. Hindi sinasadyang nalaman. Pinaikit ng dakilang elder ang kanyang mga mata at ninisyan, may kaugnayan ba ito kay Ate Lin mula sa auction? Kabanata 1396, nakasalubong muli ang berdeng nilalang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Boss Zing. Nagmamadali siyang umiling at sinabing, wala itong kinalaman sa kanya. Talagang wala. Ngunit paano makakatakas sa mga mata ng Great Elder ang pagbabago ng mood ni Boss Zing? Mabilis niyang napagtanto na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Ate Lin. Ipinapayo ko sa iyo na sabihin sa akin ang totoo, malamig na sabi ng dakilang elder. Kahit hindi mo sabihin sa akin, maaari akong pumunta sa Gu City para arestuhin siya ngayon din. Hindi alam ni Boss Zing ang gagawin. Nangako siya kay Chinyu na hinding-hindi niya isasama si Ate Lin, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi niya kontrolado. Okay, hindi mo na kailangang sabihin ito. Ako mismo ang mag-iimbestiga dito, malamig na sabi ng dakilang elder. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag nalaman ko, dapat mamatay si Ate Lin. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Pagkasabi nito, tumalikod at umalis ang dakilang elder. Maghintay. Sa wakas, hindi na nakatagal si Boss Zing. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung gayon ay isumpa mo na hindi mo siya sasaktan. Kahit na mahina ang lakas ni Boss Zing, alam niya ang kahalagahan ng cultivation realm. Ads by Pop Future. Nang walang pag-iisip, tumango ang dakilang elder at nagsabi, isinusumpa ko na hindi ko siya sasaktan. Ang target ko ay si Chinyu, hindi siya. Nang marinig ito, bahagyang gamaan ang loob ni Boss Zing. Agad niyang sinabi sa dakilang matanda ang nangyari. Matapos itong marinig ng dakilang matanda, hindi maiwasang maningkit ang kanyang mga mata. Naglakas loob siyang pumunta sa Gu City, mukhang alam na niya ang balita, malamig na sabi ng dakilang elder. Bilang isang figure ng sekta ng Heavenly Cloud, napakalinaw ng isip ng dakilang elder. Hindi nagtagal ay nalaman niya ang intensyon ni Chinyu. Huminga ng malalim ang Great Elder at sinabing, sige, nakuha ko na. Maaari ka nang umalis. Nag-aalalang sinabi ni Boss Zing, hindi ka dapat pumunta kay Ate Lin. Nangako ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ikinumpas ng dakilang elder ang kanyang kamay. Matapos itaboy si Boss Zing, may bakas ng galit ang lumitaw sa mukha ng Great Elder. Malamig niyang sinabi, maghintay hanggang malaman ko. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang panig, sinundan ni Chinyu si kapatid na daw habang lumalakad sila ng mas malalim sa Karst Cave. Habang lumalalim sila, mas pamilyar ang pakiramdam ni Chinyu. Iyan ba ang bagay? Ads by Pop Future. Sa sandaling ito, biglang bulalas ni Taidan sa kanyang isipan. Sumagot si Chinyu, ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Taidan. Kahit anong tanong ni Chinyu, hindi siya tumugon. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, nagsimulang lumabo ang kanilang paningin. Dahil sa pagkalabo na ito, napagkamalan ng mga tao na ambon, ngunit napakakapal ng amoy. Sa sandaling ito nakumpirma ni Chinyu ang kanyang hula.
Ang aura na ito ay eksaktong kapareho ng nakilala niya sa hanay ng bundok ng Yangcheng. Ito ang aura na ginawang demonyong chi ng mga lokal. Brother Dao, mayroon bang nagbabantay sa paligid ng tubig ng buhay? Tanong ni Qin Yu. Napabuntong hininga si Brother Dao at sinabi, ito ay dapat na isang tagapag-alaga na hayop. Kung gayon, ano ang hitsura nito? Tanong ni Qin Yu. Sinabi ni Brother Dao sa malalim na boses, ang katawan nito ay nababalot ng hamog, kaya hindi ko ito makita ng malinaw. Ang alam ko lang ay napakalaki ng katawan nito, at ang pakiramdam ng pang-aapi ay napakalakas. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabi sa mahinang boses, talagang bagay iyon. Alam mo, nagtataka na tumingin si Brother Dao kay Qin Yu. Napabuntong hininga si Qin Yu at sinabing, bagaman hindi ko alam ang kanyang pinanggalingan, nakita ko na ito dati. Ads by Pop Future. Hindi naman dense ang aura dito na sapat na para ipakita na walang gaanong berdeng nilalang dito. Gayunpaman, hindi maisip ni Qin Yu kung ang mga berdeng nilalang na ito ay ipinanganak mula sa aura na ito, o kung ang aura na ito ay lumabas sa kanilang mga katawan. Ang walang malay ngunit sobrang lamig na pakiramdam na iyon ay nagpang-inag maging si Qin Yu. Maaaring ang aura ng buhay ay may kaugnayan sa aura na ito. Naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Ang tubig ng buhay sa Cars Cave na ito ay sinamahan ng berdeng nilalang, at gayon din ang Yang City. Ang isa ay hindi maiwasang isipin ito ng magkasama. Saan nagmula ang aura ng buhay na ito? Hindi ito maisip ni Qin Yu. Hindi lang si Qin Yu, ngunit kahit si Tai Dan ay walang alam tungkol dito. Alam lang nila ang epekto ng chi ng buhay, ngunit hindi nila alam ang pinagmula ng chi ng buhay. Malapit na tayo. Unti-unting naging matatag ang mga yapot ni Brother Dao. Bahagyang lumakas din ang aura sa paligid niya. Hintayin mo ako dito. Tumingin si Qin Yu kay Brother Dao. Sumimangot si Brother Dao at sinabing, napakalakas ng Guardian Beast na iyon. Muntik na akong mamatay sa kamay niya. Kung hindi ako tumakbo ng mabilis, naging bangkay na ako ngayon. Ikaw. Alam ko. Pinutol ni Qin Yu si kapatid na Dao. Huminga siya ng malalim at diretsyong binuksan ang 5th level ng fighting word formula. Bagamat walang pagbabago sa espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Qin Yu, naramdaman pa rin ni Brother Dao ang malakas na presyon mula sa katawan ni Qin Yu. Fighting formula. Labis na nagulat si Tai Dan na nasa isip niya. Dapat kang maging maingat sa paggamit ng kakaibang kasanayang ito. Kung ito ay natuklasan ng iba, maaari itong magdulot ng kaguluhan, sabi ni Tai Dan. Napaungol si Qin Yu bilang pasasalamat. Agad niyang binuksan ang kanyang malungkot na banal na mata at tumingin sa kailaliman ng yungib. Isang malaking figure ang lumitaw sa kanyang larangan ng pangitain. Kabanata 1397, The Furious Great Elder. Tulad ng inilarawan ni Brother Dao, ang kanyang katawan ay napakalaki. Nababalot ng makapal na ulap ang buong katawan niya. Ang makapal na ulap ay lumundag sa lahat ng direksyon. Kung titignan ay tila nagmumula sa kanyang katawan ang aura na ito. Ang mga mata ni Qin Yu ay malamig na tumingin sa malaking nilalang. Bagamat ang kanyang katawan ay nababalot ng makapal na ulap, hindi siya makapagtago sa ilalim ng mga mata ng Diyos na si Qin Yu. Siya iyon, malamig na sabi ni Qin Yu. Ano ang pinagsasabi mo? Mukhang hindi naintindihan ni Kuya Dao ang ibig sabihin ni Qin Yu. Umiling si Qin Yu at sinabing, Brother Dao, hintayin mo ako dito. Babalik ako kaagad. Hinailan ni Brother Dao si Qin Yu pabalik at sinabing, kaya mo ba itong mag-isa? Huwag kang mag-alala. Naranasan ko na ang bagay na ito dati, malamig na sabi ni Qin Yu. Sa pamamagitan nito, diretso siyang sumulpat sa makapal na fog. Ang berdeng nilalang na ito ay mas malaki kaysa sa nakatagpo noon ni Qin Yu, kaya natural na mas malakas ang lakas nito. Kasabay ng nakakatakot na aura sa katawan nito, maging si Qin Yu ay medyo natakot sa sandaling ito. Nakita mo na ba ang bagay na ito dati? Sa sandaling ito, ang tinig ni Iron Egg ang tumutunog sa kanyang isipan. Malamig na sinabi ni Qin Yu, akala ko patay ka na. Hindi pinansin ng Iron Egg ang mga salita ni Qin Yu at sinabing, napakakakaiba ng nilalang na ito. Kilala ito bilang kamay ng kamatayan noon, ngunit walang nakakaalam ng pinagmulan nito.
Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, ano ang alam mo? Ads by Pop Future. Nanatiling tahimik si Iron Egg na para bang gustong maglarong patay muli. Sinasabi ko sa iyo, kung mamamatay ako, kailangan mo ring mamatay, malamig na sabi ni Chinyu. Nang marinig ito, tuluyang bumukas ang kanyang bibig. Sinabi niya sa malalim na boses, wala akong masyadong alam tungkol sa bagay na ito. Karamihan sa mga ito ay mga alingaw-ngaw lamang. Masasabi ko lang sa iyo na pinakamahusay na huwag makisali sa bagay na ito. Manatili sa malayo mula dito hanggat maaari. Gumuso si Chinyu at sinabing, sa tingin mo ba ay may iba pa akong mapagpipiliin? Natuklasan ko na kahit saan may buhay chi, ang bagay na ito ay tiyak na lilito. Siyempre, exception ang lumilipad na gagamba. Bagamat hindi alam ni Chinyu ang dahilan, matatag siyang naniwala sa sarili niyang opinyon. Upang mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan, gaano man kalaki ang panganib, kailangan itong subukan ni Chinyu. Wala nang sinabi ang Iron Egg. Wala siyang katawan, kaya ipaubaya na lang niya ito sa tadhana. Naglakad si Chinyu patungo sa berdeng nilalang. Ang bagay na ito ay tinawag na kamay ng kamatayan. Bagamat hindi alam ni Chinyu kung bakit nakuha ang pangalang ito, ang pangalang ito ay malalim na nakatatak sa isip ni Chinyu. Nang makitang palapit na siya ng palapit sa kamay ng kamatayan, lalong lumakas ang takot sa kanyang puso. Nakaramdam ng matinding pressure si Chinyu. Ang pressure na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa naranasan niya sa hanay ng bundok ng Yangcheng. Natatakot ako na ito ay magiging isang matinding labanan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa panahong ito, tumaas din ang lakas ni Chinyu. Ang kanyang pisikal na katawan ay sumailalim sa isang napakalakas na pagbabago, kaya si Chinyu ay nagtitiwala din sa kanyang puso. Habang hinahanap ni Chinyu ang tubig ng buhay, sinimulan na ng unang elder ang kanyang pagsisiyasat. Sa kanyang kakayahan, mabilis niyang naisip ang lahat. Ads by Pop Future. Ang dahilan kung bakit nakipagsapalaran si Chinyu na pumunta sa lungsod ng Gu ay dahil narinig niya na pinaplano ng Heavenly Cloud Sect na patayin ang kanyang kasama, malamig na sabi ng unang elder habang nakaupo sa mansyon ng elder. Pumunta siya dito ngunit hindi inalis ang sinuman, at hiniling sa akin ni Dizun si Xinyu at ang iba pa sa oras na ito. Ito ay nagpapatunay na sina Chinyu at Dizun ay nagkita na, pagtatapos ng unang elder. Lalong nanlamig ang kanyang mukha, at sumabog ang galit. Sa harap ng unang matanda ay tatlong matatanda na may mahabang balbas. Ang tatlong ito ay nasa tuktok ng Almighty Realm, at sila rin ang mga guest elder ng Heavenly Cloud Sect. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay bihirang ipatawag ang mga guest elder maliban kung ito ay isang bagay na mahalaga. Gayunpaman, bigla silang ipinatawag, na nagpakita ng kabigatan ng bagay. Kayong tatlo, pumunta kaagad sa Gu City at maghanap ng kapatid na si Lin mula sa auction. Huminga ng malalim ang dakilang elder. Yumuko silang tatlo at nagsabi, oo, dakilang elder. Dahil doon, unti-unting nawala ang tatlo sa espasyong ito. Tumayo ang dakilang elder at naglakad patungo sa cultivation room. Sa cultivation room, si Dizun ay naglilinang sa pag-iisa. Biglang binuksan ng dakilang elder ang pinto at pumasok si Strode. Kulat na gising si Dizun. Nagtataka siyang tumingin sa dakilang elder at sinabing, Guro, bakit ka nandito? Walang sinabi ang dakilang elder. Ibinaba niya lang ang daliri niya. Agad na sumugod ang katawan ni Dizun patungo sa dakilang elder nang hindi mapigilan. Hinawakan ng dakilang elder ang leeg ni Dizun at malamig na sinabi, nakilala mo na si Chinyu, hindi ba? Natarante si Dizun, ngunit sinubukan pa rin niyang itanggi, hindi, sino ang nakikinig sa kalokohang ito? Hindi. Naglakas loob ka bang magsinungaling sa akin? Muling pinalakas ng dakilang elder ang lakas ng kanyang kamay. Namula agad ang mukha ni Dizun at nahirapan siyang huminga. Sabihin mo sa akin. Paano mo nakilala si Chinyu? Malamig na sabi ng Great Elder. Dizun na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Alam niyang malinaw na ang dakilang elder ay walang ebidensya, kung hindi niya siya tatanungin ng ganito. Ay, don't. Nahihirapang sabi ni Dizun. Pinaikit ng unang matanda ang kanyang mga mata at binitawan si Dizun.
Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nginisyan, sige, dahil sinabi mo na wala kang anumang ebidensya, pagkatapos ay maniniwala ako sa iyo. Huminga ng malalim si Dizun at nakahinga ng maluwag. Ngunit sa sandaling ito, binago ng unang elder ang paksa at nginisyan, upang ipakita ang iyong katapatan, ibigay si Zinyu at ang iba pa. Muling lumubog ang puso ni Dizun. Guru, ano ang gusto mo sa kanila? Napakababa ng kanilang cultivation, at si Chinyu ay walang pakialam sa kanila. Ikaw. Gustong gamitin ni Dizun ang kanyang dahilan, ngunit nabigo ito sa pagkakataong ito. Gumisi ang unang elder, wala akong pakialam kung pakialaman sila ni Chinyu o hindi. Ang pakialam ko lang kung tapat ka sa Heavenly Cloud Sect o hindi. Maaaring ibigay mo sila, o mamatay ka kasama nila. Nakatayo doon si Dizun na patay na mukha. Hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Alam mo na kung gusto ko silang patayin, hindi mo ako mapipigilan, walang pakialam na sabi ng dakilang elder. Pinibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kasing itim ng tubig ang mukha ni Dizun at hindi siya umimik. Nangako siya kay Chinyu na paprotektahan niya ang mga taong ito, ngunit hindi niya inaasahan na may aksidenteng mangyayari sa huli. Okay, hindi mo na kailangang sabihin pa. Ikinaway ng dakilang elder ang kanyang kamay. Maghintay ng kamatayan sa kanila. Pagkasabi nito, tumalikod ang dakilang elder at lumabas. Kabanata 1378. Sa parehong araw, inutusan ng unang elder si Zinyu, Dizun, at ang iba pa na arestuhin at itapon sa makalangit na bilangguan ng Heavenly Cloud Sect. Kasabay nito, mabilis siyang nagpadala ng mga tao para ipalaganap ang balita at sinabi sa mundo na kung hindi dumating si Chinyu, lahat ay mamamatay. Nang kumalat ang balita, agad itong tumawid sa kalahati ng South Province. Sa sandaling ito, si Chinyu ay nasa Cars Cave pa rin, papalapit sa kamay ng kamatayan. Nang makitang palapit ang kamay ng kamatayan, napansin din ng kamay ng kamatayan si Chinyu na papalapit dito. Ang kanyang mga mata, na hindi dapat magkaroon ng anumang ekspresyon, ngayon ay nagpakita ng isang malakas na layunin ng pagpatay. Ang titig na ito lamang ay nagpang-inag sa puso ni Chinyu. Nakakainis talaga ang pakiramdam na ito. Kahit si Taidan ay ramdam ang lamig. Hindi napigilan ni Chinyu ang paglalakad. Huminga siya ng malalim at medyo natakot. Hindi pa huli ang lahat para umalis ngayon, paalala ni Taidan sa kanya. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi, hindi, tinakbo ko ang higit sa kalahati ng South Province para sa tubig ng buhay. Talagang imposibleng umalis ngayon. Habang nagsasalita siya, ang kamay ng kamatayan ay biglang dumating sa harap ni Chinyu. Sa isang iglap lang, mahigpit itong idiniin kay Chinyu. Ang malamig na titig na iyon ay wala pang kalahating sentimetro ang layo mula kay Chinyu. Ang ganitong bilis ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Chinyu. Ads by Pop Future. Basang-basa ang kanyang noo sa pawis, at ang kanyang katawan ay hindi maiwasang bahagyang manginig. Swish! Si Chinyu, na bumalik sa katinoan, ay mabilis na bumaril pabalik. Ang bilis naman. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin, nakaramdam ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Wala siyang pag-aalinlangan na kayang patayin ng halimaw na ito sa harapan niya. Gusto mo pa bang ituloy? Tanong ni Taidan. Malamig na sinabi ni Chinyu, oo, paano ko malalaman kung magtatagumpay ito kung hindi ko susubukan? Habang nagsasalita siya, huminga ng malalim si Chinyu para pakalmayan ang sarili. Kailangan niyang pagtagumpayan ang takot sa kanyang puso, kung hindi, wala siyang magagawa sa halimaw na ito. Pagkalipas ng ilang segundo, muling naging matatag ang ekspresyon ni Chinyu. Mahigpit siyang humakbang at hakbang-hakbang patungo sa halimaw na ito. Ang kamay ng kamatayan ay malamig pa ring nakatingin kay Chinyu, ang kanyang katawan ay naglalabas ng sobrang nakakatakot na lamig. Dahan daw ang naglakad si Chinyu patungo sa kanya at malamig na sinabi, umalis ka sa harapan ko. Kumalaw ang kamay ng kamatayan. Bigla niyang ikinuyom ang kanyang kamao at dumiretso sa glebela ni Chinyu. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Nagmamadali siyang nag-cross arm sa harap niya. Boom!
Isang napakalakas na puwersa ang sumabog sa mga braso ni Chinyu. Agad na napaatras ang katawan ni Chinyu. Naramdaman na lang niyang namamanhid ang mga braso niya sa gulat, at pati buto niya ay tila nataman. Ads by Pop Future. Nakakatakot talaga ang halimaw na ito. Kumunat ang noo ni Chinyu at tumingin sa kanyang mga braso. Kailangang malaman ng isa na ito ay nasa ilalim ng suporta ng ikalimang antas ng manual ng karakter ng labanan. Kung hindi, ang suntok na ito ay makakabasag ng mga buto ni Chinyu. Halika, subukan nating muli. Dahan daw ang kinuyam ni Chinyu ang kanyang kanang kamao at malamig na tumingin sa kamay ng kamatayan. Swoosh! Sa pagkakataong ito, si Chinyu ang nagkusa na umatake. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay lumundag at lumitaw sa kanyang kanang kamao. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay tila kayang punitin ang espasyo. At ang paraan ng pag-atake ng kamay ng kamatayan ay tila napakasimple. Naikuyom din niya ang kanyang kamao at sinalubong ang pag-atake. Boom! Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang kamao, ang mga daloy ng magagaan na alon ay tumakas sa lahat ng direksyon. Ito ay isang tunay na pisikal na banggaan. Walang nikatiting na magarbong mahika ang nahalo. Halos mabasag ang eardrums ng malakas na boom. Ang mga nakapalibot na Cars Cave ay naapektuhan din sa sandaling ito, sunod-sunod na gumuho. Napaatras ng ilang hakbang si Chinyu, naramdaman ang mga alon ng sakit sa kanyang palso. Damn it, saan ba nanggaling ang halimaw na ito? Hindi napigilan ni Chinyu na magmura sa kanyang puso. Si Chinyu ay hindi pa nakakita ng ganoong katawan. Bago makapag-isip si Chinyu, ang kamay ng kamatayan ay bumaril na kay Chinyu. Si Chinyu ay walang oras para mag-isip at maikuyam lamang ang kanyang mga kamao para tanggapin ang pag-atake. Ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa malapit na labanan. Walang humpay ang tunog ng bang bang bang. Ang mga sinag ng liwanag ay kumalat sa paligid. Ang orihinal na napakagandang Cars Cave ay naging mga guho. Mula sa labas ng mundo, ang tunog sa loob ay nakakabingi. Patuloy na bumagsak ang mga bato, na naging sanhi ng sunod-sunod na pagbagsak ng lupa. Kumunat ang noo ni Kuya Dao. Tinitigan niya ang kailaliman ng Cars Cave. Puno ng pag-aalala at pagdududa ang kanyang puso. Anong ginagawa ng batang ito? Hindi naiwasang magmura ni Brother Dao sa kanyang puso. Gusto niyang mag-imbestiga ng malinaw, ngunit hindi siya nang ahas na padalos-dalos na pumunta ng malalim. Kaya lang niyang maghintay dito. Nagpatuloy ang labanan. Sa lalong madaling panahon, napilitan si Chinyu na umatras. Pati ang kanyang mga buto ng kamao ay nabasag. Bang! Ang isa pang mabangis na kamao ay bumagsak sa dibdib ni Chinyu, na nagpalipad sa kanya. Kinailangan niyang bagsakan ang hindi mabilang na mga bato upang patatagin ang kanyang katawan. Damn it! Umakyat si Chinyu mula sa lupa at dumura ng isang subo ng dugo. Walang duda na ang kamay ng kamatayan na ito ang pinakamalakas na kalaban na nakita ni Chinyu. Kahit papaano sa pisikal na lakas, hindi pa ito nakita ni Chinyu. Pilasan mo at umatras. Hindi ka kalaban ng halimaw na ito. Kung magpapatuloy ka sa pakikipaglaban, tiyak na mamamatay ka dito, malamig na sabi ni Taidan. Umiling si Chinyu at ninisyan, hinding-hindi ako actress. Kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay talagang mas mababa kaysa sa kanya, si Chinyu ay mayroon pa ring maraming mahiwagang kayamanan sa kanyang mga kamay na walang silbi. Kapag naalis na ang mga kayamanang ito, hindi tiyak kung sino ang mananalo o matatalo. Bumangon si Chinyu mula sa lupa. Iniunat niya ang kanyang palad at dahan-dahang lumitaw sa kanyang kamay ang isang itim na bakal na pamalo. Ano ang bagay na ito? Nagtatakang tanong ni Taidan, ano ang silbi ng paglabas ng sirang bakal? Hindi pinansin ni Chinyu si Taidan. Ibinagsak niya ang bakal sa lupa kaya gumawa ng malakas na ingay. Bastard, subukan muli. Si Chinyu ay puno ng fighting spirit at naglabas ng napakalakas na aura. Bush! Ang kamay ng kamatayan ay hindi nag-aksaya ng anumang mga salita at muli itong nilapitan si Chinyu. Hinawakan ni Chinyu ang bakal gamit ang dalawang kamay at binasag ito sa kamay ng kamatayan. Sa isang putok, ang baras na bakal ay natangay at nabasag sa katawan ng kamay ng kamatayan. Sa sumunod na segundo, ang kamay ng kamatayan ay pinalipad ng napakalaking puwersa.
Ang pamalo na ito ay talagang napakalakas. Nakikita ito, ang bakal na itlog ay hindi maiwasang mabigla. Hindi umimik si Chinyu. Hinawakan niya ang bakal at hinabol ang tagumpay. Si Chinyu ay bumaril ng 12 metro sa hangin. Hinawakan niya ang tungkod na bakal at binasag ito sa kamay ng kamatayan. Kabanata 1399, Tubig ng buhay sa kamay. Ang baras na bakal ay nagdala ng matinding puwersa na humahati sa hangin sa dalawa. Maging ang espasyo mismo ay nagsimulang pumutok. Ang kamay ng kamatayan ay halatang ayaw sumuko. Hindi ito umiwas habang nakakuyom ang kamao at tinatanggap ang pag-atake. Klang! Ang lakas ng bakal na ito ay lampas sa imahinasyon. Naramdaman lang ni Chinyu ang sakit sa kanyang palso at halos hindi na ito makayanan. Ang sitwasyon ng kamay ng kamatayan ay natural na mas miserable. Nabasag ang kanang kamao niya at umagos ang berdeng dugo. Walang pakialam si Chinyu sa sakit sa kanyang palso. Hinawakan niyang muli ang bakal at umungol ng galit. Pinalak niyang samantalahin ang tagumpay at patayin ang kamay ng kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, ang figure ng kamay ng kamatayan ay biglang naglaho, na parang nakatago sa kalawakan. Ang baras na bakal ay nabasag sa lupa, na lumikha ng isang malaking bunganga. Kumunat ang noo ni Chinyu. Agad niyang pinaandar ang kanyang naliligaw na mata ng Diyos at iniskan ang kanyang paligid. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay wala pa rin siyang nakikitang bakas ng kamay ng kamatayan sa ilalim ng mata ng tiwangwang ng Diyos. Iniskan ni Chinyu ang kalawakan at nakita ang makapal na fog. Saan maaaring mayroong anumang mga bakas? Oh, paano ito? Natigilan si Chinyu. Muli niyang sinuri at sigurado, wala pa rin siyang makitang bakas ng kamay ng kamatayan. Dahil dito, labis na nabalisa si Chinyu. Dahil hindi ito nakikita ng malungkot na banal na mata, nangangahulugan ito na ang paraan ng pagtatago nito ay mas maunlad pa kaysa sa malungkot na banal na mata. Marahil ay pinalitan nito ang pagkain sa isang mas malalim na espasyo. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Maingat siyang tumingin sa paligid at hindi naglakas loob na magpahinga. Ito ay dahil alam ni Chinyu na kung ang halimaw na ito ay maglunsad ng palihim na pag-atake, ito ay malamang na mapatay sa isang hit. Tinatapakan ni Chinyu ang manipis na yelo. Maingat siyang tumingin sa paligid, ngunit kahit nasa ganitong sitwasyon, hindi sumuko si Chinyu sa pagsulong. Makalipas ang kalahating oras na paglalakad, hindi pa rin lumilitaw ang kamay ng kamatayan. Pwede bang? Nakatakas siya. Sabi ni Chinyu na may pagdududa. Ngunit sa isang kisap mata, saan kaya siya nakatakas? Paano siya nakatakbo ng napakalayo? Kalimutan mo na siya. Hanapin muna natin ang tubig ng buhay, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa oras din na ito na si kapatid na daw, na naghihintay sa labas, ay hindi nakatiis at nagtiptoe papasok. Nang makita si Chinyu na puno ng dugo, mabilis na lumakad si Brother Dao at sumimangot. Kamusta ka? Nasaan ang bagay na iyan? Napangiti si Chinyu at sinabing, okay lang ako. Nabugbog ko na ang hayop na iyon. Nabugbog. Natigilan si Kuya Dao, pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang magbiro. Nakita ko ang kakayahan ng hayop na iyon. Hindi nagpaliwanag sa kanya si Chinyu. Sa halip, ngumiti siya at nagtanong, hindi ito mahalaga. Kapatid na daw, nasaan ang tubig ng buhay? Dalhin mo ako roon. Napaungol si Kuya Dao bilang pasasalamat. Agad niyang pinamunuan ang daan at nagpatuloy sa paglalakad palalim. Matapos dumaan sa lugar kung saan nakatayo ang kamay ng kamatayan, nagpatuloy silang dalawa sa paglalakad. Sa daan, masasabing takot na takot si Chinyu. Natatakot siyang baka umatake na naman ang kamay ng kamatayan. Sa kabutihang palad, walang panganib sa daan. Hindi na muling nagpakita ang kamay ng kamatayan. Maya-maya, huminto silang dalawa sa isang stone cliff. Ito ang lugar. Huminto si Brother Dao at itinuro ang batong bangin. Isa itong parang slope na batong bangin. Sa batong bangin, mga patak ng hamog ang nakakabit dito. Nakapagtataka, ang mga patak ng hamog na ito ay dumikit sa batong bangin ngunit hindi nahulog. Itinuro ni Brother Dao ang hamog sa kanyang harapan at sinabi, ito ang tubig ng buhay.
Sinabi ni Chinyu na may bahagyang pagkabigo, ito ba ang lahat ng tubig ng buhay na binanggit mo? Sumulyap si Brother Dao kay Chinyu at sinabing, nakikita ko na ikaw ay ignorante. Alam mo ba kung gaano karaming enerhiya ng buhay ang kinakailangan upang gawin itong isang patak ng tubig ng buhay? Naisip ito ni Chinyu at pumayag. Ang dami ng gas na naging likido ay dapat malaki. Pilasan mo at kunin mo ito, sabi ni Brother Dao at inabot kay Chinyu ang isang jade clear na bote. Kinuha ni Chinyu ang jade clear na bote at umakyat sa bangin, maingat na inipon ang tubig ng buhay. Mayroong kabuuang 4 na patak ng tubig ng buhay dito, at bawat patak ay naglalabas ng aura ng buhay. Inipon ni Chinyu ang lahat ng 4 na patak ng tubig ng buhay sa jade clear na bote at pagkatapos ay tumalon pababa mula sa bangin. Sa wakas nakuha ko na. Inalog ni Chinyu ang jade clear na bote at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Pagkatapos, tumingin si Chinyu kay kapatid na Dao at sinabing, kapatid na Dao, may kabuuang 4 na patak ng tubig ng buhay. 2 patak para sa bawat isa sa atin. Paano na? Inilibot ni kapatid na Dao ang kanyang mga mata kay Chinyu at sinabing, ang 4 na patak na iyon ay natunaw na. Paano mo ako ibabahagi sa akin ng 2 patak? Nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Tinapik-tapik niya ang kanyang ulo at sa kanya lang naalala ang bagay na ito. Kuya Dao, huwag kang mabalisa. Hahatiin ko kaagad ang tubig ng buhay sa 2 bahagi. Nagmamadaling sabi ni Chinyu. Gayunpaman, umiling si Bro Dao at sinabing, kalimutan mo na ito. Alam kong ang tubig ng buhay na ito ay napakahalaga sa iyo. Kunin mo. Natigilan si Chinyu. Nagmamadali siyang tumingin kay Bro Dao at sinabing, Bro Dao, totoo ba ang sinabi mo? Sa tingin mo ba kailangan kong magsinungaling sa iyo? Gayunpaman, kailangan mong magkaroon ng malaking pabor sa akin. Bukod dito, naniniwala ako na ang pabor na ito ay ibabalik sa iyo sa lalong madaling panahon, sabi ni Bro Dao. Sa pagkakataong ito, hindi tumayo si Chinyu sa seremonya. Tinanggap niya ang tubig ng buhay at itinaas ang kanyang mga kamay, sinabi, Brother Dao, aalalahanan ko ang iyong pabor. Ang tubig ng buhay na ito ay talagang napakahalaga sa akin, kaya hindi ako tatanggi. Ikinaway ni Brother Dao ang kanyang kamay at sinabing, sige, umalis na tayo sa lugar na ito. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Sumunod siya sa likod ni Kuya Dao at mabilis na umalis sa lugar na ito. Matapos makuha ang tubig ng buhay, ayaw na ni Chinyu na mag-aksaya pa ng oras. Tinundan niya si Brother Dao palabas ng talon at umalis sa Karst Cave. Chinyu, hindi na kita sasamahan. Sabi ni Brother Dao, may gagawin pa ako. Maghiwalay na tayo ng landas dito. Kuya Dao, saan kita mahahanap? Nagmamadaling tanong ni Chinyu. Tanungin mo si Sister Lin. Sasabihin niya sa iyo, sabi ni Brother Dao. Pagkasabi nito, tumalikod si Brother Dao at umalis. Sa ilang iglap, nawala siya ng walang bakas. Phew! Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Sa wakas ay mayroon na akong tubig ng buhay. Sa sandaling ito, pinaalalahanan siya ni Taidan sa kanyang isipan, hindi mo ba naisip na ito ay medyo kakaiba? Dahil si Brother Dao ay hindi nangangahas na harapin ang kamay ng kamatayan, paano niya nalaman ang lokasyon ng tubig ng buhay? Kailangan mong malaman na ang tubig ng buhay ay nasa kailaliman ng yungib. Kung gusto mong makita ang tubig ng buhay, kailangan mong dumaan sa kamay ng kamatayan. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi niya kailanman naisip ang tanong na ito. Siguro nalaman niya ito sa pamamagitan ng ilang paraan. Hulaan ni Chinyu. Umiling si Iron Egg at sinabing, mukhang hindi. Sa tingin ko ang pagkakakilanlan ni Brother Dao ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Kabanata 1400, Pag-inom ng tubig ng buhay. Pinag-isipan itong mabuti ni Chinyu. Ang kapatid na Dao na ito ay tila kakaiba. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap upang mahanap ang tubig ng buhay, ngunit ibinigay niya ito kay Chinyu ng napakadali. Kailangang malaman ng isa na ang tubig ng buhay ay lubhang mahalaga. Sa buong banal na rehiyon, ito ay isang top tier na kayamanan. Kahit gaano pa siya kalapit kay Atelin, hindi niya dapat binigay ng ganoon kadali ang tubig ng buhay. Kakaiba.
Habang iniisip ito ni Chinyu, mas naramdaman niyang may mali. Ngunit hindi nagtagal, hindi na siya mapakali sa pag-iisip tungkol dito. Sa anumang kaso, ang tubig ng buhay ay nasa kanyang mga kamay. Ang susi ay upang mabilis na itaas ang kanyang lakas. Kaya, inilabas ni Chinyu ang bote ng jade at naghanda upang ubusin ang tubig ng buhay. Sa sandaling ito, nagulat si Chinyu nang matuklasan na ang bote ng jade ay talagang isang pambihirang kayamanan. May mga bakas ng espiritual na enerhiya at isang sinaunang aura na lumalangoy sa paligid ng bibig ng bote. Ito ay talagang isang kayamanan. At, ibinigay ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Chinyu. Sa sandaling ito, nagsimulang maniwala si Chinyu sa mga salita ni Dan. Malamang na hindi simple ang kapatid na ito na si Dao. Tuldok tuldok tuldok, sa isang tiwangwang na desyerto sa katimugang lalawigan. Isang figure ang bumibilis sa napakabilis na bilis. Siya ay lilito sa mga oras at nawawala sa kalawakan sa ibang mga oras. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang nagmamadali bago siya tuluyang huminto sa isang bakanteng espasyo. Sa sandaling siya ay tumigil, isang figure na nakasuot ng itim na roba ay biglang lumitaw mula sa bakanteng espasyo. Mga ad ng Pop Future. Paano ito? Tapos na ba ang lahat? Malamig na tanong ng lalaking nakasuot ng itim. Oo, tapos na. Nakuha na niya ang tubig ng buhay, at siya ang humarap sa kamay ng kamatayan, sabi ng lalaki. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Brother Dao. Sige. Dahil tapos na, dapat tayong bumalik at magulat, sabi ng lalaking nakaitim na damit. Hindi na nagsalita pa ang dalawa. Sa pag-iling ng kanilang mga palad, unti-unting naglaho ang kanilang mga figure. Tuldok tuldok tuldok. Ibinuhos ni Chinyu ang tubig ng buhay sa bote ng jade sa kanyang tiyan at nagsimulang dahan-dahan itong sumipsip. Sa sandaling ito, si Chinyu ay labis na kinabahan at nasasabik, dahil hindi niya alam kung ang tubig ng buhay ay maaaring magpapahintulot sa kanya na ganap na mabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan, o sa halip, kung gaano karaming mga numero ang maaaring idagdag sa kanyang noo. Sana ang tubig ng buhay na ito ay sapat na upang suportahan ako upang mabawi ang aking espiritual na kapangyarihan. Huminga ng malalim si Chinyu. Hindi na siya nag-isip. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang dahan-daang magtanim. Habang ang tubig ng buhay ay pumasok sa katawan ni Chinyu, ang likido ay dahan-daang naging gas at dumaloy sa kanyang katawan. Tulad ng sinabi ni Brother Dao, kahit na ang tubig ng buhay na ito ay mukhang maliit, ito ay talagang napakalaking halaga. Ang mga patak ng tubig ng buhay ay sumabog sa kanyang tiyan na parang isang maliit na bomba. Unti-unting dumadaloy ang kanyang aura sa kanyang katawan, bumabawi sa kanyang aura. Sa kabilang banda, palaki ng palaki ang mga aksyon ng Heavenly Cloud Sect. Inaresto nila ang lahat ng taong may kaugnayan kay Chinyu at itinapon sila sa makalangit na bilangguan. Mga ad ng Pop Future. Sa mansyon ng Elder, ang unang Elder ay nag-uulat nito sa Sect Master. Nalaman mo na ba ang lahat? Sigurado ka bang may kinalaman ito kay Dizun? Napasimangot ang Sect Master. Ang unang Elder ay tumango at nagsabi, oo, kahit na ang batang ito ay kabilang sa ating Heavenly Cloud Sect, ang kanyang isip ay nasa Chinyu pa rin. Natahimik ang Sect Master. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng Sect Master sa malalim na boses, ito man lang ay nagpapakita na si Dizun ay isang tao pa rin na nagpapahalaga sa mga relasyon. Natigilan ng dakilang Elder. Hindi niya akalain na ganoon ang sasabihin ng Sect Master. Gaano nagustuhan ng Sect Master si Dizun. Kahit na sa oras na ito, sinusubukan pa rin niyang patawarin siya. Sect Master, natatakot ako na ang batang ito ay nanatili sa Heavenly Cloud Sect para malaman ang ating mga spellang. Nagmamadaling sabi ng Great Elder. Ngumiti ang Sect Master at sinabing, sa kanyang talento, kahit saan man siya magpunta, gusto siya ng sekta, kahit na ito ay ang Central Plains. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa mukha ng unang Elder, at pagkatapos ay malamig niyang sinabi, dahil hindi niya tayo mapagsilbihan, kung gayon kailangan natin siyang patayin. Ikinaway ng Sect Master ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan.
Pagkatapos nating patayin si Chinyu, natural na kailangang pagsilbihan tayo ni Dizun. Pero hindi ka ba natatakot na maghayganti ako para kay Chinyu? Sumimangot ng mahigpit ang unang elder. Mahinang sinabi ng sect master, bilang isang sekta, kung wala man lang itong kakayahan na ay panggako ng mga tao ang kanilang katapatan, kung gayon ang sekta ay hindi malayong mawala. Nang marinig ang mga salita ng sect master, naunawaan ng dakilang elder na anuman ang mangyari, kailangang protektahan ng sect master itong si Dizun ngayon. Sa makatuwid, hindi na iginiit ng dakilang matanda ang kanyang sariling opinyon. Sa halip, tinanong niya, Sect Master, kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Ilagay muna natin siya sa kulungan ng langit. Ikinaway ng Sect Master ang kanyang kamay at sinabi, Oo. Nang makita ito, hindi na nagpumilit ang dakilang elder. Tuldok. Gu City, sa isang maliit na tihaw sa tabi ng auction. Tumingin si Dingyi sa bintana, na parang may hinihintay. Ano? Naghihintay pa. Sa pagkakataong ito, pumasok si Ate Lin mula sa labas. Ngumuso si Dingyi at sinabing, Sister Lin, naniniwala ako na babalik siya. Bumantong hininga si Sister Lin at sinabing, hindi siya si Chinyu. Iyon lang ang wishful thinking mo. Higit pa, kahit siya talaga si Chinyu, ano? Ngumiti si Dingyi at sinabing, gusto ko lang siyang sundan. Para sa iba pang bagay, hindi ko pa naisip. Nang makita ito, bumantong hininga si Ate Lin at sinabing, uulitin ko. Hindi siya si Chinyu. Hindi talaga siya. Little sister, magmadali kang bumalik. Si Dingyi ay sobrang matigas ang ulo at nakaupo lang doon. Ito na ang ikalimang araw na nakaupo siya rito, at wala pa rin siyang balak umalis. Sa sandaling ito, biglang lumitaw sa labas ang tatlong matandang lalaki na nakasuot ng mahabang damit. Ang tatlong taong ito ay nakatayo sa harap ni Ate Lin na may malamig na ngiti sa kanilang mga mukha. Bahagyang kumunot ang noo ni Sister Lin at sinabing, sino kayo? Ano ang problema? Ikaw si Ate Lin mula sa Gu City Auction, tama? Malamig na tanong ng isa sa kanila. Kami ay mula sa Heavenly Cloud Sect. Gusto ka naming ibalik upang maunawaan ang isang bagay. Kumalabog ang puso ni Ate Lin. Bigla siyang may na-realize, pero nanatiling kalmado ang mukha niya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ako gustong ibalik? Nakangiting tanong ni Sister Lin. Bakit? Lahat tayo ay matitinong tao. Sa tingin ko ay hindi na kailangang magpanggap na tanga, walang pakialam na sabi ng isa sa mga matatandang nakasuot ng abaka. Paumanhin, hindi ko maintindihan. Umiling pa rin si Sister Lin. Nang makita ito, ang elder na nakasuot ng abaka ay agad na sumangot at sinabing, ipinadala mo si Chinyu sa isang penglo at lihim na itinago ang mga bilanggo ng makalangit na sekta ng ulap. Alam mo ba kung anong uri ng krimen ito?